Good morning, good afternoon, or good evening sa inyong lahat. Ako ang apad man ng Templong Anituhan, Nalunting Agama, at ako ay in total surrender sa agos ng panahon. Nandito ako ngayon sa St. Anthony Retreat Center, Kalihi Street, Honolulu, Hawaii, para magturo ng ating kultura at tradisyon, ang Hilot na Bilan. Kahapon, so wala pa tayong talagang official na trabaho, no? Kumbaga, I've been here April 5, 6, 7, 8, 9. At ngayon ay April 9 na ng umaga. Ang oras natin ay 3:45 a.m. So napagod ako kagabi. Maaga ako nakatulog mga alas 9. Kaya nagising ako mga alas 2:30 o mga mag-aalas 3 ng madaling araw. So ngayon, nag-init ako ng ulam. Ang dami nating leftover. Kasi yung mga panahon na wala akong trabaho, ako yung nag-volunteer na magluto. No? Sila naman ang namamalengke, kaya okay lang. So sa araw na to, sabi ko sa inyo, in total surrender sa structure na ginawa ng Diwatang Macnogan at sa agos at daloy ng buhay at panahon. And I trust the process na ating nararanasan, no? At mamayang hapon, tayo ay magtuturo, magkakaroon tayo ng live demonstration according sa schedule natin. Magkakaroon tayo ng pagtatapal at pagbibigkis, no? So, at the same time, isasagawa natin ang pagpagtaboy ritual para sa mga estudyante natin na level 2, no? Kasi may mga lessons tayo na hindi natin naipakita sa level 1, and it's about time for them to learn it properly right now, no? So, sa buong maghapon, abangan natin at patuloy tayo sa pagtitiwala. Bago ko tapos ito, actually mahaba pa ang vlog na to, no? Papakita ko sa inyo kung ano man nangyari, no? Kahapon, formally, we have conferred our first doctorate degree sa dalawang individual. Ito ay sa Reverend Sunny Boy Organista Morales, at kay Reverend Darcy Pulava Morales. Sila ay magsawa. Sila yung host natin na nag-invite sa atin dito sa Hawaii para mag-conduct ng Hilot Binabaylan training. So, ano ba ang Hilot Binabaylan? Ito yung katutubong gamotang Pilipino na ating sinusulong, no? So maraming issues about that. Dahil ang alam ng karamihan na ang hilot ay simpleng masahe lang. No? Pero hindi siya simpleng masahe lang. Ito ay sistema ng panggagamutan. Pag sinabing sistema, hindi lang siya isang uri o isang pamamaraan lang. So maraming pamamaraan ng gamutang Pilipino, at yun ang tinuturo natin sa Hilot Binabaylan. At natutuwa ako dahil kasi nga meron na rin tayong Hilot Tanglaw. Ito yung parang sila ay mga Hilot Binabaylan practitioners na nagle-level up para magturo naman. Dahil dito sa pagtuturong ito, medyo relax tayo kasi nga mayroong ibang tao na maaaring magturo ng Hilot Binabaylan, no, yung mga tinuturo natin. So meron na akong kaagapay. Then ang doctorate degree natin, sila naman ay yung nag-level up bilang Hilot Tanglaw upang makasama naman natin sa Hilot Binabaylan Council. Ito sila yung may responsibilidad na panatiliin na sagrado at matuwid ang pagsasagawa ng ating Hilot Binabaylan. Kaya umaasa ako sa pamagitan nila Darcy at Sunny, at ganyan din siyempre, ang punong lakay, Magbaya Agama, sa pamagitan namin ay mapagsilbihan namin ang buong sanlibutan na maihatid namin ang practice ng Hilot Binabaylan sa buong mundo. Kaya yun ang titingnan natin sa buong araw na to. Ayan na mga kalay, alas 9 na ng umaga at tayo magsisimula ng klase. Kung makikita nyo doon sa loob, ay nagsisimula na dumating ang ating mga estudyante, at meron pang parating nakapayong kasama ang kanyang baby. Nakikita ba? Ay hindi. Ay ako nakikita. Nakikita nga ba? Ayun na sila. Parating na sila at magsisimula na tayo ng klase. Ayan na mga kalay, mag-alas 9 na ng gabi. Ang eksaktong oras ay 8:43 ng gabi dito sa San Jose. Wala ako sa San Jose del Monte, nandito ako sa Hawaii, no, sa St. Anthony Retreat Center, Kalihi Street, Honolulu, Hawaii, United States of America. At napakasandali lang ang ating ginawa, no?
nagising tayo ng maaga, nagluto tayo ng pansit, and after natin nagluto ng pansit, bandang alas 9 ay dumiretso tayo sa klase. And yun nga, dumalo si Maka, si Owen, si Ishel, si Paloma, si Nikki, si Tina, at sino pa ba? Meron pa ba ako nakalimutan? Si Myra, no? At 7 ang estudyante natin kanina, so nag-demo ako ng pagtatapal. Pinag-usapan natin kung ano ang pagtatapal or herbal practice, at siyempre pag nagtatapal tayo, kailangan din natin gumamit ng bingkis, no? At diniscuss natin ang kahalagahan nito, kung bakit natin sinasagawa. So ito ay isang uri lamang ng gamutang ng hilot, no, na ginagamitan ng hilot. So kasi ito nga, no, ang madalas na iniisip nila pag hilot ay masahe lang. At tinanggihan ko rin yung 4th year UP student, nakalimutan ko yung kung anong kurso niya, pero from UP, University of the Philippines, Diliman branch nila, tinanggihan ko kasi nga sinabi niya hilot massage, no? At ating tinututulan ang hilot ay hindi masahe, hindi po siya masahe, kundi ito katutubong gamotang Pilipino. Kung ang konteksto ng kanyang liham ng request para interviewin ako is patungkol sa katutubong gamotang Pilipino, malugod ko po siyang tatanggapin. Pero bukod pa doon, ay kailangan niya akong hintayin ng May 15 kasi nandito ako sa Hawaii hanggang May 6, no? May 6 or May 7. At bandang hapon, mga 5 to 6 p.m. ay tumanggap tayo ng client na galing ng La Union, Philippines, no? Pero dito sila sa Hawaii nakatira, at nagpatawa siya dahil kasi tinubukan siya ng mga kati-kati sa katawan. Nung nagpatawa siya sa Pilipinas, hindi niya na nakuha na hintayin pang magpagamot kasi nga oras niya na para bumalik dito sa Hawaii. So tinawa siya, sabi meron daw siyang nasanggang mga taong hindi nakikita, no? Pero nung ating tinawas, kinonfirm ko na meron nga, pero yung taong yun ay nakikita naman. Although ang tamang salita na dapat gamitin ay mga taong hindi niya kilala pero merong masamang intensyon laban sa kanya. Kasi nga ang problema, nagkaroon siya ng kati-kati malapit sa sex organs niya, parang eczema or hindi ko alam basta't kati-kati siya na namamaga, na namumula, na makate. So nag-topical application na siya pero parang hindi tumatalab. So pinurusahan natin siya at nakita ko na merong problema ang liver, ang heart at saka lungs at intestines. Kaya ang ginawa ko, after kong tawasin siya, ay pinainom ko siya ng herbal. Namitas ako ng mga halaman dito sa Hawaii. Usually ang kilala ko doon ay bayabas, no? Kasi we pray for it, at parang tinanong ko ang mga halaman dito, sino ba sa inyo maaaring makatulong para pagalingin ang taong ito, at yun ang ginamit natin na gawing tsaa, no? So dinikdik ko yung mga dahon, nagpakulo ako ng tubig at binuhusan ko ng mainit na tubig yung dinikdik kong mga dahon, at sinala ko po siya. Sa pagkasala, bumalik ako, pinainom, at dinasalan po natin siya para makauwi na. At yun, natapos na ang ritual natin. Pero sabi ko, whatever result, maaari kayong umihi, maaari kayong magtae, at maaari kayong magsuka, no? So kung ever, it's a part of cleansing. Kumbaga nire-remove natin yung mga kati-kati by letting it out, hindi maglabas siya sa skin, no? So dapat lumabas siya sa pagtatai niya, sa pag-ihi niya, at saka sa pagsusuka, no? At syempre, kung meron pa siyang kailangan, in order to stop, maaari naman siyang tumawag dito o pumunta ulit sa atin. Kaya yun ang ginawa natin buong maghapon. At ngayon, lately, kinausap din natin sila kayo. At saka isa rin pala, no? Bandang 4 p.m. Dito sa Hawaii time or 10 a.m. dyan sa Pilipinas, kinausap namin sila kayo. Pinakausap ko si Darcy, si Doc Darcy at Doc Sunny kay Doc Lakay, Doc Alvin, para tapusin yung dissertation at defense nila about sa thesis na kanilang ginawa. And so far, so good naman. Kumbaga satisfied din ako sa mga sinagot nila, at doon inatasan nila, binigay natin sa kanila ang mga responsibility bilang Doctor of Ministry in Indigenous Filipino Healing Arts and Sciences, at doon din yung expectation na sila ay magiging Hilot Binabaylan Council sa pangangasiwa o sa pag-oversee ng mga hilot binabaylan sa buong mundo.
So ganito na lang mga kalay. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kung nagustuhan niyo po ang aking content, bigyan niyo po ako ng thumbs up. At kung bago lang po kayo nakapanood sa akin, consider subscribing or hit that bell button para ma-update kayo sa aking mga video, no, sa aking content. So hanggang dito na lang. Ako muli ang Apo Adnan ng Templong Anton ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin, paalam.